sa araw na ito, nung sinaraduhan natin ng alas 5 ang ating filing ng candidacy para sa senators at sa party list. Sa araw na ito, meron tayong siyam na party list organizations. Yung isa kasalukuyang pang nire-receive yung kanilang certificates of nomination and acceptance. And therefore, yung running total natin sa 3 araw na filing natin ng certificates of candidacy mula October 1, ngayon 3, ay 34 sa party list. Sa senators ngayong araw ay naka-12 tayo. And therefore, lahat-lahat tayo ay merong 39 na senatorial aspirants mula ng unang araw ng eleksyon. Hanggang ilang minuto lang ang nakalilipas ay base sa report ng ating Operations Center, wala kahit na anong insidente ng karahasan, violence o irregularity or disturbance sa lahat ng sites natin ng filing, yung mga venue natin. And therefore, patuloy po itong generally peaceful. Nagpapasalamat tayo sa lahat. Ang lalong-lalo na sa mga tauhan ng Commission on Elections na sadyang matyaga, masipag, na naglilingkod upang tanggapin ang lahat ng certificates of candidacy. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng aspirants at mga supporters nila sapagkat pinapanatili nila na maayos ang pagpa-file ng kanilang certificates of candidacy sumusunod sa mga patakaran ng COMELEC. Sana yung mga iba pa nating patakaran sa mga susunod na mga aktibidad patungo sa 2025 national and local election at kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro ay magtuloy-tuloy. This only shows our maturity as a people at na sumusunod sa mga patakaran, simpleng patakaran, lalo na ng Commission on Elections sa bagay na ito. So muli, maraming salamat. Hanggang ngayon ay maayos, malinis at orderly ang ating pong filing ng certificates of candidacy. Kanina lamang, bago pumunta ang si Commissioner Bulay dito at mga kasamahan natin dito, ay nakatanggap kami ng liham mula sa joint venture ng Miru System, kung saan kami ay na-inform nila na yung tatlo kasi sila na mga partners sa joint venture na nanalo ng kontrata para sa pagsusupply ng software, ng hardware, meaning ng machines, kasama yung mga printing machines na dinala sa National Printing Office and such other peripherals, ay nag-withdraw sa joint venture partners, sa partnership. So, ang ibig sabihin, yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng 2 natitira pa na partners doon sa joint venture. Kung kaya naman, kaagad natin itong inaksyonan at nirefer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral kung ano ang dapat na aksyon ng Commission on Elections and at the same time upang pag-aralan ano ang mga obligasyon na meron doon sa mga natitirang partners ganung wala na yung pangatlong partner. Yung pangatlong partner, para sa inyong kaalaman, ang na-provide po noon base sa kanilang agreement na nasubmit sa COMELEC ay yung tinatawag na NFCC. And therefore, kung nakapag-provide sila ng NFCC dahil doon sa binigay na yon ng partner na yan, ng St. Timothy, ay ano ang katumbas na pwedeng ipasubmit ng COMELEC sa natitirang 2 partners kung sakali na payagan namin yung ginawa na withdrawal ng St. Timothy. Ang kadahilanan ay sapagkat ilang araw na, para sa inyong kaalaman lang, ilang araw na ang nakalilipas na nakarating sa kaalaman ng Commission on Elections ang impormasyon na maaaring yung sinasabing may-ari ng kumpanya na St. Timothy ay maaaring tumakbo sa halalan, sa lokal at sa nasyonal. At dahil dyan, kinonvey ng Commission and Bank ang sentimiento niya sa kanila, sa Miru at ang kanilang mga partners sa sinasabi natin na we will not allow that the integrity of our election will be questioned simply because one of our contracting partners will run, or the owners will run for the 2025 national and local election. 2 choices only. 2 choices only. And we convey that message. One, that particular partner will have to withdraw from the joint venture. Or number 2,
we might be compelled to, in the interest of ensuring a clean, orderly, and honest election, we will be compelled to disqualify certain candidates because we honestly believe that that will be what we call as conflict of interest. And nagpapasalamat tayo sa kanila, sa joint ventures, joint venture partners, lalo na dito sa St. Timothy sapagkat nakuha na nila ang mensahe na gustong iparating ng COMELEC. That's why kanina lamang, and we will provide the resolution sa inyo ng commission kung sakaling ano man ang gagawin namin, sila kaagad ay tumalima sa sinabi natin na sana nga either mag-withdraw o kung mag-proceed sila, then we will exercise the best discretion that the COMELEC has under the given circumstance. So natanggap na po na rin namin yung mismong acceptance of the withdrawal by the remaining two partners na sinasabi nila na tinatanggap nila yung withdrawal, and kinonvey din sa amin ng Miru system yung kanilang continuing commitment under the contract that they said that they are going to still and they will still comply with the obligation as contained in the contract. As of today, they already delivered. The joint venture partners already delivered to the COMELEC at least 50% of all the machines, 100% of all the peripherals. Likewise, nasaksihan naman po natin lahat na andyan na yung dalawang bagong makina na gagamitin sa printing. Na pinpoint na rin po yung ilalagay na 110 repair hub sa buong bansa. Kanila rin po kasing commitment yun. At pati rin po yung lahat ng servers na gagamitin ay nasa mga data centers na natin. So, more or less naman, nakapag-comply na sila doon sa mga nire-require ng COMELEC sa kontrata po nila, yung tinatawag nating milestones. And so, at this point, hindi po kami kinakabahan sapagkat yung compliance nila ay sapat na para ipakita ang kanilang dedikasyon at kakayanan na yung kung ano yung commitment sa kontrata ay makomply nila. And wag po mag-alala ang sambayanan sapagkat ano man ang maging aksyon ng COMELEC, we will ensure that we will require something to the remaining joint venture partners in order to ensure that the interests of the nation and the Commission and the people will be properly protected. So, yung po muna ang ating balita. At again, walang untoward incident sa lahat ng sites ng Commission kung saan ginagawa yung filing ng certificates of candidacy.